Dumarami ang mga Pilipino nag-online shopping o namimili ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng internet base sa isang survey noong nakarang taon. Kaya naman ang mga nagnenegosyo online, lalo ring dumarami. Balitang hatid ni Lay Alves. Ang relo, cellphone, bag at marami pang gamit ni Joy Simpas, binili niyang lahat online. Marami na rin daw siyang nabiling mga vouchers ng masahe, facials at iba pa sa internet. Dahil isang working mom na walang masyadong panahong magpunta sa mall, mas swak daw sa kanyang lifestyle ang online shopping. Kung naghahanap ka ng particular watch or particular brand, mas available siya. Marami kang, hindi ka kailangan maglipat-lipat pa ng store at maghanap sa mall. Tapos mas mura, minsan mas mura sa online kaysa sa mall. Nakakaengganyo rin daw kasi ang bargain deals sa internet. Pero syempre, kailangang maging smart online shopper din. Dapat may restraint ka talaga. Mahirap, madali kasi masyado eh. So, it's easy to spend, especially kung malaki yung credit limit. Kabilang si Joy sa paraming Pilipinong online shoppers. Base sa 2012 survey ng kumpanyang Mastercard sa online shopping behavior sa Asia-Pacific countries na may mahigit 7,000 respondents. Lumabas sa pag-aaral na 4 sa kada 10 Pilipino na may edad 18 hanggang 64 years old ang nag-i-internet para mamili. Karamihan sa kanila ay mga babae. Sa mga Pilipinong nag-online shopping, 86.1% ang nagsabing satisfied o nasisiyahan naman sila sa produkto o serbisyong binili. Bahagyang mas mataas ito sa online shopping satisfaction rating noong 2011. Dumoble rin ng online shoppers gamit ang mobile internet. Nakikitang mas dadami pa raw ang mga Filipino online shoppers sa paglipas ng panahon. Kaya naman dumarami rin ang nakakakita ng oportunidad na magnegosyo online. Gaya ni na Albert Tan at Raymond Canlas na magbubukas ng online divisoria. Para yung mga namimili sa divisoria is mapadali yung way nila na sa pagbili na hindi na sila kailangang pumunta doon. We can deliver it easily. Para sa consumers, no, easy. Save time, save money. Para naman sa business, big market, low investment, walang mga rentals. Protektado ng Consumer Act ng online shoppers ayon sa Department of Trade and Industry. Meron naman po tayong batas, no, kung saan pwede po nilang i-invoke yung kanilang karapatan bilang consumer, wherein we can provide the remedies, no, of a replacement in the case of defective products or in the case of or a repair kung madadaan pa siya sa repair, or kung hindi na, as a last resort, of course, yung refund, no, nung purchase amount. Noong isang taon, mahigit 500 reklamo sa online shopping ang natanggap ng DTI. Mas maigi po na doble ang pag-iingat natin. Kung makikita po ninyo kasi, just like I always say, it's a virtual mall. So, hindi po yan katulad ng isang mall na mapupuntahan nyo anytime kasi parang hindi nyo rin nakikita kung sino yung kausap nyo doon, no? So, there is always a risk. Sa mga may reklamo sa kanilang nabili online, pwedeng makipag-ugnayan sa DTI. Lay Alves, GMA News.